Ang sunog ay hindi natin alam kung kailan mangyayari katulad ng ibang mga dilubyo. Pero ang sunog ay maaari po natin ito na maiwasan. So ano yung mga dapat nating tandaan upang maiwasan natin na tayo ay magkaroon ng mga fire incidents at entrapment sa ating pong mga bahay. So importante din po upang maiwasan natin yung pagkakaroon ng sunog is yung pag-install natin nung tinatawag natin na mga smoke alarm. So ano po ba ito? So ito po yung mga devices na inilalagay po natin sa iba't ibang bahagi ng ating pong tahanan upang pagka nagkaroon ng sunog is dinedetect niya yung mga smoke at ito ay nag-i-emit or ito ay nagbibigay ng malakas na tunog upang ma-alerto tayo. Pangalawa, napaka-importante din po nung pagkakaroon natin ng tinatawag natin na fire extinguisher. So yung fire extinguisher, ito po ay effective in combating yung mga small fires. Ibig sabihin, malaki ang naitutulong ng early detection pagdating sa sunog at mapapatay natin ito or maaapunan natin ito gamit yung ating pong mga fire extinguisher. At ang mga fire extinguisher po, in terms of technology, ay marami na rin po tayong available sa market. Before kasi, meron yung mga typical na mga 5 pounders na mga fire extinguisher. Ngayon po, ay meron na yung mga in-can na mas commercially available and mas budget friendly. At ito po ay dapat nakalagay sa mga strategic areas sa ating pong tahanan. Ano pa? Yung ating pong mga lugar. So linisin po natin. Pa-check din po natin yung ating pong mga electrical wires. Kasi isa po yung mga electrical wiring sa mga nagiging common causes of sunog. And yung ating pong kitchen, siguraduhin po natin yung ating pong mga LPG tank ay wala pong leak. Kasi isa din po yan sa mga common causes ng fire. And yung ating pong kung ang situation naman po natin is nawalan po tayo ng kuryente, so instead of using yung mga candles na ito po ay very hazard in terms of fire dahil pag ito ay natabig ng ating pong mga alagang pusa o hayop or even natumba ng hangin, ay ito po ay pwede mag-cause ng sunog. So, mas safe gamitin ang flashlight. Unang-una, siguraduhin po na wala po tayong mga grills kasi ito po yung mga common causes kung bakit tayo nagkakaroon ng entrapment sa mga nasusunog na bahay. Hindi sila makalabas doon sa kanilang mga bintana dahil ito ay may grills. Pangalawa, kabisaduhin na po natin habang wala pang emergency yung in and out ng ating pong bahay. Kung saan po tayo dapat mag-exit kung sakali na itong isang portion na ito or itong isang lugar na ito ay hindi po available. At ito ay magandang family bonding din po natin na ma-try ng mga kasama natin sa bahay o ng ating pong pamilya na paano mag-exit na ang simulation natin is mayroong sunog. So paano po natin gagawin yon? Pwede po unang-una patayin natin yung ilaw. Ano po, na kung sila po ba ay makakapag-exit or sila ba ay makakalabas ng kanilang bahay. In a worst case scenario, kapag tayo ay natrap sa loob ng nasusunog na bahay, ano po ba yung mga bagay na dapat natin gawin at tandaan? Unang-una, manatili po tayong kalmado. Katulad ng parati nating sinasabi, sa mga ganitong klaseng sitwasyon, a presence of mind po ang isa sa pinaka-importanting tools na dapat meron tayo upang tayo ay makapag-survive. Pangalawa, huwag po tayong magkukulong sa banyo. Dahil ang isa sa mga nagiging choices dahil sa dala ng panic at sa pagkawala ng presence of mind ay yung pagtatago sa banyo. Dahil ang dahilan nila is kapag nandiyan na yung apoy, sila ay magbubuhos lang ng tubig. Hindi po ito totoo. Ito po ay lubhang napakadelikado. Marami na pong instansya na mga namamatay dahil sa ganitong klaseng mga desisyon. So ano po yung repercussion nun? Sa mga na-entrap sa nasusunog na gusali o ng bahay, ang isa po sa kanilang unang ikinamamatay is yung tinatawag natin na smoke inhalation. Ano po ito? Sila po ay nakakalanghap ng usok. So ang tendency pagka po yung kanilang lungs is na-fill up ng usok, ang tendency po nun, hindi sila makakahinga ng maayos at sila po ay magpapass out or hihimatayin. Secondary na lang po yung pagkalapnos or yung burn. Kaya wag po tayo na magkukulong. Ano po ang pwede natin gawin? So, unang-una ay stay low. So, tayo po ay luluhod or tayo ay dadapa.
And then, kung may available po tayo na mga damit, towel or panyo, at ito po ay mababasa natin, itakip po natin sa bibig at sa ilong upang maiwasan po natin na tayo ay maka-inhale ng usok na pwedeng mag-impair sa ating pong breathing at sa ating pong level of consciousness. And then, gagapang po tayo palabas ng ating pong tahanan. Kaya kanina, nasabi natin na importante na alamin natin yung in and out or yung kabisaduhin natin yung ating pong mga locations. Nang sa gayon ay makakapag-exit po tayo ng mabilis. Okay, then, pagkarating po natin sa pinto, wag po natin ito basta bubuksan. So ano po ang pinaka-the best na pwede natin gawin? So ito po ay kapain po muna natin yung mismong pinto or yung handle or yung doorknob. Kung ito po ay mainit, wag po natin bubuksan. Ano po ang gagawin natin if in case na mainit ito? So pwede tayong kumuha ng towel o ng bedsheet, basain po natin and then i-cover natin doon sa mga void spaces ng ating pong mga pinto. Nang sa gayon, hindi po pumasok yung usok sa ating pong kinalulugaran and we should find an alternative exit. Kaya dito naman po papasok yung prior na dapat ay meron tayong mga naka-install properly na mga emergency ladder or emergency exit sa ating pong mga lugar. Kung ang ating pong mga lugar ay hindi naman po ganun kataasan, so pinaka last option na po natin yung paglabas ng bintana at pagtalon.